ka-RSP ngayong Pebrero, hindi lang po pag-ibig ang ating pinagdiriwang dahil ito ginugunita rin po natin ang Philippine National Cancer Awareness Month. Napakahalagang pag-usapan po ito dahil ang kaalaman ay ang ating unang depensa laban sa sakit. Gaano nga ba kahalaga ang maagang pagsusuri at ano-ano ang mga hakbang para ito ay maagapan? Kaya naman para bigyan linaw ang mahalagang usaping yan, makakasama natin ang isang eksperto na si Dr. Francis Victoria Ke, isang cancer genetics and genomics specialist. Doc, magandang umaga po at welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po, Mr. Yan, Sir Joshua. Salamat po sa pag-invite po sa akin na sumali po sa programa ninyo today. Thank you for joining us, Dr. Ke. Alright, ngayong National Cancer Awareness Month, Doc, kaano po ba kahalaga yung early detection at paano po ito makatutulong sa pagtaas ng survival rate ng isa pong pasyente? Napaka-importante po ng early detection. Ang ginagawa po nito ay para malaman kung may cancer ang isang pasyente ng maaga para mas madaling magamot at nalulunasan or ma-cure ang cancer na ito. Ang alam natin kasi sa cancer, pag hinayaan lang at natagalan bago ipagamot, nagkakaroon ng mas maraming problema, mas magastos ang gamutan, at pwedeng kumalat po ang cancer sa buong katawan at nakakamatay. Kaya napaka-importante na malaman ng maaga para magamot ng maayos, malunasan at ma-cure po ang cancer. Okay, Doc, sakali pong hindi malaman ng maaga, ano po yung mga sintomas o yung mga babala ng cancer na dapat bantayan ng bawat Pilipino at kailan po dapat agad magpatingin sa doktor? Marami pong mga sintomas ang cancer. Ang pinaka-common, yung meron pong nakakapa na bukol sa kahit anong parte ng katawan. Marami rin pong ibang sintomas tulad po ng madaling mapagod, pagbaba ng timbang na hindi maipaliwanag, ang masakit yung tiyan, hirap lumunok, pagduduwal, pagsusuka, or masakit po sa katawan na hindi maipaliwanag, hindi nawawala, or lumalala. Meron rin pong mga sugat na hindi gumagaling, ubo or pamamalat na hindi po nawawala or gumagaling, pagdudugo or mga pasa na hindi maipaliwanag, hirap pagdumi, pagtatae, or kaya may dugo sa dumi, dugo sa ihi. Pwede rin pong mag-present with fever, lagnat, sakit ng ulo, nanlalabo yung paningin, o kaya mga singaw or sugat or pagdudugo sa bibig. So marami pong mga sintomas. Ngayon po, kung may napansin na kahit anumang pagbabago sa inyong katawan o kaya sa nararamdaman, lalo na kung hindi po ito nawawala or tumatagal po ng mahabang panahon, dapat talaga magpatingin po sa doktor. So be wary of the symptoms at saka mahalaga yung magpatingin sa doktor pag may mga nakikita ng itong sintomas. Pero Doc, ano ba yung mga common types ng cancer na nararanasan po ng mga Pilipino dito po sa ating bansa? So according po sa data ng World Health Organization ng 2022, yung top 5 most frequent cancers na nakikita po natin sa mga lalaki at babae sa Pilipinas ay yung una, breast cancer, pangalawa, lung cancer, tapos yung colorectal or cancer sa bituka, cancer sa liver or sa atay, and prostate cancer sa mga lalaki, habang sa babae naman po ay cervical cancer or cancer sa kwelyo ng matres. Okay. Doc, nabanggit mo yung mga sintomas kanina, pero ano po ba yung mga kadalasang maling paniniwala o yung misconception ng mga Pilipino o ng mga tao pagdating sa cancer? Ano po yung pinaka-common na dapat nating itama? Napakarami po nito, so I'll try to go through a few. Isa po doon, yung paniniwala na yung mga tao lang na nagkakaroon yung cancer, yun pong may lahi or family history ng cancer. So habang alam natin na risk factor po ayon na meron pong lahi ng cancer sa pamilya, kailangan nating alamin na majority or most ng mga cancers are dahil po sa lifestyle factors tulad po ng diet, paninigarilyo, alcohol, at iba pang mga environmental factors. Kadalasan po 75% ng mga cancers hindi po dahil sa
family history, no? Dahil po yun sa age and lifestyle. Aside from that, marami pong mga paniniwala tulad po ng yung chemotherapy or paggagamot, no, sa mga taong may cancer ay nakakamatay. Kadalasan po naririnig natin to sa mga pasyente natin na takot po silang maggamot dahil po sa maraming naririnig or haka-haka. So napaka-importante po na malaman na sa ngayon po yung modern chemotherapy, personalized po ito at mas madali pong ma-tolerate ng mga pasyente at mas magaganda po ang outcomes, no, in terms of survival. Marami rin pong naniniwala na alternative therapy or herbal therapy ay nakakatulong po sa paggamot ng cancer. Wala pong ebidensya na nakakatulong po ito or nakaka-cure po ng cancer at mas lalo pong nade-delay yung paggamot. Kaya mas mahirap pong maagapan at nakakamatay po. Uy, ang dami ko rin natutuhan doon kay kasi- Doc. Kasi So napaka-importante po na malaman ng mga pasyente na malaki po yung panganib na maniwala sa mga haka-haka na ito dahil nade-delay po yung diagnosis ng cancer, hindi po nabibigay yung tamang gamot, tapos mas mataas yung posibilidad na magkaroon ng mas malalang sakit or mamatay po. Okay, so hindi rin pala ganun we can't just believe dun sa mga holistic approach na sinasabi nila, no? Tsaka ako akala ko rin kapag ka nasa lahi mo lang. Pero lifestyle plays an important role pala. Yes. Highly contributory to sa risk na possible na magka-cancer ka. Alright, speaking of diagnosis, Doc, ano ba yung mga mahalagang test or screening na maaring gawin para agad matuklasan na meron kang cancer? Meron po tayong mga tinatawag na general population guidelines, no, para sa early detection ng cancer. So para sa mga babae, for example, pag umabot po sa edad na 40 pataas, ay dapat po nagpapagawa ng annual na mammogram. Kada taon po nagpapacheck ng breast at nagpapagawa ng mammogram para ma-detect po yung breast cancer early. Maliban doon, meron rin po tayong guidelines para sa colorectal cancer. Yun pong pagpagawa ng colonoscopy every 5 to 10 years or annual stool exam at para ito sa lahat ng tao na 45 na edad pataas. Para naman po sa mga babae na sexually active, 21 pataas, nagpapagawa po ng pap smear every 3 years. Para sa mga lalaki naman po, meron po tayong consideration para magpagawa ng prostate cancer screening starting from age 45 po. At para sa mga naninigarilyo or dati pong naninigarilyo na more than 20 years po ay nagpapagawa po ng annual na low-dose chest CT scan from age 50 to 80. Alright, maraming salamat po, Doc, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman sa aming programa, Dr. Frances Victoria Care. Thanks, Doc. Thanks, Doc. Thank you po.